kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon, susuriin natin ang paksa tungkol sa mga lihim na banta sa kalusugan ng bato at kung paano ito protektahan. Naitanong mo na ba sa sarili mo, ngayong nararamdaman mo ang lahat ng normal, kung ang iyong mabato ay tahimik na humihina ng walang anumang malinaw na senyales? Sa totoo lang, simulan ko ang pagbabahaging ito ngayon sa isang taos-pusong kahilingan. Manatili sana kayo hanggang sa huling minuto. Hindi ito para magdulot ng pag-alala, kundi dahil ang mga susunod na sasabihin ay makakatulong sa iyo na mas maintindihan ang iyong katawan at maiwasan ang mga kapuspalat na pagkakamali. Sa katunayan, maraming tao ang namumuhay ng normal araw-araw, kumakain ng maayos, at regular na natutulog, ngunit hindi nila alam na unti-unting humihina ang function ng kanilang bato. Ito ay isang karaniwang sitwasyon, at ang pinakanakakabahala ay nangyayari ito ng tahimik. Ipinakita ng medikal na pag-aral sa loob ng maraming taon na hindi maliit na porsyento nga matatanda, ang nagsisimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbabangang function ng bato sa iba't ibang antas. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay hindi nakakakita ng anumang abnormal na palatandaan sa unang yugto. Hindi tulad ng maraming iba pang organ sa katawan, ang bato ay hindi madaling nagbibigay ng malinaw na senyales. Walang matinding sakit, walang agad na nakikilalang sintomas. Dahil dito, maraming tao ang madalas mag-isip na okay lang sila, namumuhay ng normal, at walang problema. Ngunit ang kakaiba sa bato ay ang kakayahan nitong gumana ng matagal at may mataas na kakayahang bumawi. Kahit na bumaba na ng malaki ang function nito, kayang umangkop ng katawan upang mapanatili ang pang-araw-araw na gawain ng hindi nagdudulot ng malinaw na discomfort. Ito mismo ang nagiging sanhing pagiging kampante. Sa sandaling matukoy ang problema sa pamamagitan ni nga espesyal na pagsusuri, marami ng kaso ang apektado ng malaki ang function ni nga bato. Sa puntong iyon, ang pagwawasto ay magiging mas mahirap kaysa sa maagang yugto. Maraming kaso na akong nakatakpo sa aking 35 taong karanasan bilang doktor. May mga taong nang sila ay sumailalim sa pagsusuri, ay naniniwala pa rin na sila ay ganap na malusog, ngunit ang resulta ay nagpakita na may mga pagbabago na sa kanilang katawan na hindi nila napansin noon. Ang nakakabahala sa marami ay hindi ang biglang pagdating ng sakit, kundi ang pag-isip na sana nalaman ko ng mas maaga upang makapag-adjust sa pamumuhay, pagkain, at mga gawin ng mas maaga. Kaya naman, ang layunin ngang nilalaman ngayon ay hindi para ipaalala sa iyo, kundi para tulungan kang mas malinaw na tingnan ang iyong katawan. Naunawaan ang kung paano gumagana ang bato at, higit sa lahat, kung paano malalaman ang mga maagang senyales. Kung susundin mo ang buong nilalaman na ito, makakakuha kang kinakailangang kaalaman upang protektahan ang iyong bato ng maaga. Sa halip na maghintay hanggang sa magbigay ng malinaw na senyales ang katawan, mangyaring maglaan ng oras upang makinig hanggang sa huli. Minsan, isang maliit na pagbabago lamang sa kamalayan ngayon ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang mahindi kanais-nais na pagsisisi sa hinaharap. At ngayon, alamin natin kung bakit napakatahimik ng bato at paano makilala ang mga maagang senyales kapag ang katawan ay nasa yugto pa rin na tila normal. Bahagi 1. Bato. Ang dakilang filter ng katawan at tatlong kritikal na responsibilidad nito upang maayos na mapangalagaan at protektahan ang iyong mga bato. Ang unang bagay ay hindi ang pag-inom ng karagdagang gamot o ang labis na pagpapasuri, kundi ang lubos na pag-unawa sa tunay na papel ng bato. Marami sa inyo ang nag-iisip na ang bato ay may tungkulin lamang na gumawa ng ihi, at kapag normal pa rin ang pag-ihi, nangangahulugang malusog pa rin ang bato. Ngunit sa pananaw ng modernong medisina at maraming taon ng klinikal na karanasan, iyon ay isang napakaliit na bahagi lamang ng isang napakakomplikadong sistema. Sa katunayan, ang bato ang pinaka-perpektong biological filtering system ng katawan ng tao. Kung ihahambing ang katawan sa isang bahay, ang bato ay hindi lamang isang water filter kundi pati na rin ang sentro na nagre-regulate sa lahat ng daloy ng buhay sa loob.
Maari mong isipin ang isang water filter sa iyong bahay kung saan tinatanggal ng bawat layer ang dumi upang makagawa ng malinis na tubig. Ngunit ang ating bato ay gumagawa ng higit pa dahil ito ay nak-filter, nakakategorya, nak-adjust, at muling gumagamit ng kung ano ang kailangan pang katawan. Ang nakakagulat sa marami ay halos walang konsepto ngang pahinga ang bato sa pagtatrabaho nito. Araw-araw, ang dalawang bato ay kailangang magproseso ang humigit kumulang 180 litro ng dugo. Isang bilang nakatumbas ang pag-filter ng isang malaking batop ng tubig araw-araw. At ang nakakapagpaisip ay ang gawaing ito ay nangyayari ng tahimik sa loob ng 24 na oras, nang walang reklamo, nang walang babala, hanggang sa maksimula itong labis na mapagod. Sa aking 35 taong pagmamasid at pakikipag-ugnayan sa mga matatanda, napansin ko ang isang bagay na napakapag-isip-isip. Ang mga organ na pinakatahimik na gumagana ay ang mga pinakamadaling makalimutan. Hindi sumasakit ang bato kapag nagsisimula pa lang itong humina. Hindi ito humihingi ng tulong ng malinaw tulad ng puso o tiyan. Kaya maraming tao ang nakakaramdam lamang nito kapag malayo na ang problema. Sa aham, ang bato ay may tatlong kritikal na responsibilidad na kung humina, ang buong katawan ay maapektuhan. Una, ang pagtanggal ng dumi at lason sa katawan. Araw-araw, milyon-milyong metabolic reaction ang nangyayari sa ating katawan. Kapag kumain ka, kapag tumatanda ang nga selula at napapalitan, lahat ay gumagawa ngang madumi tulad ng urea, creatinine, at marami pang ibang lason. Kung hindi ka agad matanggal, ang masangkap na ito ay magtitipon sa dugo, tulad ng basura na naipon, na unti-unting sumisira sa mahahalagang organ. Ang nakakabahala ay ang prosesong ito ay nangyayari ng napakatahimik. Sa sandaling lumabas ang mga sintomas, kadalasan ay huli na. Pangalawa, ang pagpapanatilingang balanse ng tubig at electrolyte. Ang ating katawan ay tulad ng isang saradong sistema kung saan ang lahat ay kailangang panatilihin sa isang matatag na estado. Ang bato ay gumaganap bilang isang napakatalinong tagapag-ugnay. Alam kung kailan kailangan mag-alis ng labis na tubig at kailan kailangan itong panatilihin. Kasabay nito, ang bato ay nagre-regulate din nga sangkap tulad ng sodium, potassium, at calcium. Kahit na bahagya lamang lumihis ang mga elementong ito, agad mong makikita ang mga sintomas tulad ng pamamaga ang paa, mataas na presyon ng dugo, abnormal na tibok ng puso, o pagkapagod na walang malinaw na dahilan. Ngunit ang mas malalim na nais kong ipaalam sa iyo ay ang balanse sa katawan ay tulad ng balanse sa buhay. Kapag sobra tayong kumakain, irregular ang pamumuhay, o labis na nag-alala, ang kawalan ng balanse na iyon ay lumilikha din ng presyon sa bato. Sa makatuwid, ang pag-alaga sa bato ay hindi lamang isyu sa biology kundi pati na rin isang paraan ng pamumuhay ng may harmonia sa sarili. Pangatlo, ang paggawa ng mahahalagang hormones. Marami sa inyo ang hindi alam na ang bato ay kasama rin sa pakontrol ng presyon ng dugo at paggawa ng pulang selula ng dugo. Kapag humina ang bato, ang katawan ay hindi lamang nagtitipon nga lason kundi maaari ding humantong sa anemia, pagkahilo, mataas na presyon ng dugo na mahirap kontrolin. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda, kahit na normal ang kanilang pagkain, ay nakakaramdam pa rin ng pagkapagod at kawalan ng sigla. Sa mas malalim na pananaw, madalas kong ibinabahagi sa iyo ang isang bagay na napakapang araw-araw. Ang bato ay tulad ng isang tahimik na manggagawa sa isang pamilya. Kapag malakas pa sila, maayos ang lahat at bihirang mapansin natin. Ngunit kapag napagod sila, nagsisimulang magulo ang buong bahay at nakalulungkot, maraming tao ang nakakaramdam lamang ng kanilang halaga kapag huli na ang lahat. Bahagi 2. Ang bangungot ng dialysis at ang pagbabago ng buhay. Kailangan nating maging sapat na matalino at matapang upang harapin ang isang katotohanan na hindi madaling tanggapin. Kung pababayaan mo ang pagprotekta sa iyong mga bato mula ngayon, ang landas sa hinaharap ay maaring humantong sa isang punto na kinatatakutan ng maraming matatanda, ang dialysis. Sa medisina,
Ito ang pamamaraan kung saan ginagamit ang makina upang palitan ang function ng pagsala ng dugo ang bato kapag ito ay lubos ng humina. Sa unang tingin, tila ito ay isang pag-unlad na tumutulong upang mapanatili ang buhay. Ngunit para sa mga direktang nakakaranas nito, hindi lamang ito isang medikal na pamamaraan kundi isang pagbabago sa buhay na nagbabago sa buong buhay. Maraming kaso na akong nakatagpo. At ang nakakabahala sa akin ay hindi ang sakit kundi ang pagkawala ng kalayaan at kalidad ng buhay. Kapag pumasok na sa prosesong dialysis, hindi mo na aktibong masusunod ang iyong buhay. Sa halip, ang lahat ng aktibidad ay kailangang umikot sa isang nakapirming schedule ng pagsala ng dugo. Karaniwan, 3 beses sa isang linggo kang pupunta sa ospital at bawat session ay tumatagal ng halos 4 na oras ng tuloy-tuloy. Ngunit ang totoo ay hindi lamang 4 na oras iyon kundi isang buong araw na nagambala, isang buong ritmo ng buhay na nawala sa balanse. Subukan mong isipin na sa 7 araw ng isang linggo, halos kalahating oras, ay kailangan mong ilaan sa pagiga sa kamangang ospital, nakakonekta sa isang makina, may karayom sa makabilang braso, halos walang galaw ang katawan, at ang isip ay nababalutan ng pagkapagod. Hindi lamang iyon pisikal na pagkaubos kundi isang napakalaking pasanin din sa isip. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang pinakamalaking halaga ng pagtanda ay hindi ang mahabang buhay kundi ang pamumuhay ng may kalayaan at kapayapaan. Ngunit kapag kailangan mong sumailalim sa dialysis, kahit ang mga bagay na tila napakasimple tulad ng pagbisita sa mga kamag-anak sa malayo, pagdalo sa isang pagtitipon ng pamilya, o kahit isang maikling lakad ay nagiging mahirap. Anti-anting nakakahon ang buhay sa loob ng sakla ng ospital at ng dialysis machine. May mga matatanda na humawa sa aking kamay at umiyak na nagsabi na ang pinakanakakasakit sa kanila ay hindi ang sakit kundi ang pag-isip na sana naintindihan ko noon ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalusugan. Nagsisi sila sa maaraw na nabuhay sila ng mabilis, kumain ng walang pakundangan, at naging kampante sa maliliit na senyales ng katawan, at nang nalaman nila, hindi na may babalik ang lahat sa dati. Hindi lamang nawala ang kalayaan kundi ang kasiyahan din sa pagkain ay mahigpit na pinahihigpitan. Para sa mga sumasailalim sa dialysis, bawat subong tubig, bawat pagkain ay kailangang kalkulahin ng maingat. Ang maasangkap tulad ng potassium, phosphorus, o asin, kung lumampas sa limitasyon, ay maaring magdulot ng mapanganib na komplikasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng kasiyahan tulad ng isang mainit na sabaw o isang matamis na hino na prutas ay nagiging bagay na kailangan pang isipin. Sa mas malalim na pananaw, nais kong maunawaan mo na ang ating katawan ay hindi humihingi ng labis, ngunit kapag ito ay nasira, malaki ang babayaran. Ang bato ay isang organ na may napakagandang kakayahang umangkop, ngunit dahil din dito, kapag humina ito, kadalasan ay huli na nating nalalaman. Gayunpaman, ang pinakamahalagang nais kong iparating sa iyo ay hindi ang takot kundi ang pag-asa at pagiging proactive. Dahil sa maraming kaso, ang pagbaba ang funksyon ng bato ay maring mapabagal kung magbabago tayo ng pamumuhay sa tamang oras. Sa pamamagitan lamang nege pag-adjust nege dieta, pag-inom nege sapat na tubig, pagkontrol sa presyon nege dugo, paglimita sa hindi kinakailangang gamot, at pagpapanatili nege magaan na ehersisyo, ganap mong mapapahaba ang buhay ng iyong magabato sa loob ng maraming taon. Bahagi 3. 3 lihim na kaaway na sumisira sa bato nga matatanda ngayon. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit sa mga nakalipas na taon ay mabilis at nakakabahala ang pagtaas ng bilang ng taong may sakit sa bato? Sa aking maraming taong karanasan sa geriatrics, napansin ko na ang dahilan ay hindi sa isang salik lamang, kundi sa kombinasyon ng mga tahimik na kaaway na unti-unting sumisira sa mga bato araw-araw. Ang pinakamapanganib ay hindi sila agad nagdudulot ng sakit, hindi malinaw ang mga sintomas, na nagiging sanhi ng pagiging kampanta ng maraming tao hanggang sa maging malubha na ang kahihinatnan. Kaaway bilang isa, diabetes sa medisina.
Ito ay itinuturing na isa sa mga pangunahing sanhing pakabigong bato. Kapag ang asukal sa dugo ay nanatiling mataas sa loob ng mahabang panahon, hindi lamang nito naapektuhan ang dugo kundi direktang nakakaapekto rin sa microscopic na istruktura ng bato. Isipin ang isang pinong filter na natatakpan ng makapal na layer na asukal na sa katagalan ay magbabara, magiging matigas, at unti-unting mawawalan ng function. Ang nakakabahala ay ang prosesong ito ay nangyayari ng napakabagal, maaring tumagal ng 10 hanggang 20 taon nang hindi nakdudulot ng malinaw na sintomas. Maraming kaso na akong nakatagpo kung saan ang mga pasyente ay masigasig na nagsusuri ang kanilang asukal sa dugo araw-araw ngunit nakalimutan na ang mga bato ang pinakanasasaktan. Ito ang nais kong bigyang diin. Ang pagkontrol sa diabetes ay hindi lamang para panatilihing maganda ang numero sa resulta ang laboratorio kundi para protektahan ang mahahalagang organ sa loob, lalo na ang mga bato. Kaway bilang 2, high blood pressure. Kung ang diabetes ay panloob na paguho, ang high blood pressure naman ay tulad ng patuloy na panlabas na presyon na pumipiga sa mga bato. Ang daloy ng dugo na may mataas na presyon na dumadaloy sa maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng bato ay tulad ng malakas na agos ng tubig na patuloy na humahampas sa isang marupok na sistema ng tubo. Sa paglipas ng panahon, ang daluyan ng dugo na ito ay liliit, maglaliyak, at unti-unting mawawalan ng kakayahang gumana. Ang nakakabahala ay maraming tao ang natatakot lamang sa high blood pressure dahil sa panganib ng stroke. Ngunit hindi nila naunawaan na ang bato ang tahimik na biktima ng pangmatagalang pinsala. Kapag hindi na kontrol ng maayos ang presyon ng dugo, unti-unting hihina ang bato araw-araw nang hindi mo nalalaman. Sa sandaling matukoy, kadalasan ay huli na. Sa mas malalim na pananaw, nais kong maunawaan mo na ang presyon ng dugo ay hindi lamang isang numero kundi isang refleksyon ng balanseng buong katawan at isip. Kapag tayo ay stress, balisa, kumakain ng malat, kulang sa tulog, lahat ng ito ay nag-ambag sa pagtaas ng presyon ng dugo. Kaya naman, ang pagpapanatilingang matata na presyon ng dugo ay nangangahulugan din ang pagpapanatilingang isang matatag at harmonya na buhay. Kawe bilang 3, ang gawing pag-abuso sa pain relievers. Ito ay isang napakakaraniwang problema sa mga matatanda. Kapag may sakit sa likod o kasukasuan, marami sa inyo ang may tendensiyang bumili ng gamot ng walang gabay ng doktor. Ang mga pain reliever, lalo na ang mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, kung gagamitin ng matagal, ay magpapababa sa daloy ng dugo sa bato at direktang makakalason sa mga selula ng bato. Madalas kong sinasabi ng tapat na ang pain reliever ay hindi isang pangmatagalang solusyon kundi isang pansamantalang pagtatagong problema. Kapag inaabuso mo ang gamot, maring bumaba ang sakit, ngunit ang panloob na pinsala ay unti-unting lumalala. Sa isang punto, kapag ang bato ay malubhang humina, ang paggamot ay magiging napakahirap. Bukod sa 3 salik sa itaas, hindi rin natin maaring balewalain ang natural na proseso ng pagtanda. Kapag tumatanda, unti-unting bumababa ang bilang ng gumaganang glomeruli sa bato. Ito ay hindi maiwasan. Ngunit ang pagkakaiba ay kung mayroon kang isang siyentipikong pamumuhay, balanseng dieta, mahusay na kontrol sa pinagbabatayan na sakit, ang proseso ang pagbaba na ito ay magaganap ng napakabagal at mananatili sa ilalim ng kontrol. Sa kabaliktaran, kung ang isang tao ay may diabetes at high blood pressure, at may masamang ugaling walang habas na paggamit ng gamot, ang mga bato ay magiging tulad ng isang makina na labis na karga mula sa maraming panik. Kung gayon, ang pagbagsak ay hindi na usapin ngang mahabang panahon kundi maaring mangyari sa loob lamang ng ilang taon. Ang pinakamahalagang nais kong iparating sa iyo ay ang katawan ay laging nagpapadala ng masenyales ng babala, kung nakikinig lamang tayo o hindi. Ang maliliit na senyales tulad ng matagal na pagkapagod, madalas na paghihi sa gabi, bahagyang pamamaga sa paa, o pagbabago sa presyon ng dugo ay maaring maging maagang paalalan ng bato. Kaya,
Sa halip na maghintay hanggang sa malinaw na lumitaw ang sakit, sanayin ang iyong sarili na mag-obserba, makinig, at mag-adjust ng maaga dahil sa panggagalaga sa kalusugan, lalo na sa pagtanda, ang pag-iwas ay mas madali kaysa sa paggamot. At minsan, isang maliit na pagbabago ngayon ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang malalaking problema sa hinaharap. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ng numero 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan para malaman ko na interesado ka pa rin at kasama mo ako sa paglalakbaying malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 4, 5 pula na senyales na nagbabala na malapit nang bumagsak ang bato. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-iisip na ang bato ay ganap na tahimik na organ na bigla na lang sumusuko ng walang abiso. Ngunit sa aking klinikal na karanasan, pinaninindigan ko na ang katawan ay hindi kailanman tahimik. Ang mga senyales nito ay napakaliit lamang at madaling balewalain. Kapag nagsimulang humina ang bato, hindi ito sisihaw kundi bubulong lamang sa pamamagitan ng malilit na pagbabago sa ihi at katawan. Ang problema ay kung ikaw ba ay sapat na matalino upang mapansin ito o hindi. Unang senyales, abnormal na bula sa ihi. Ito ay isa sa mga pinakaunang at pinakamahalagang senyales. Kung mapapansin mo na may maraming maliliit na bula sa ihi tulad ng sabon, at lalo na kung ang bula ay hindi nawawala pagkatapos ng ilang minuto, hindi iyan normal na pangyayari. Ito ay maaring senyales na ang protina ay tumutulo palabas sa ihi, samantalang dapat itong manatili sa dugo. Ito ay tulad ng isang filter na nasira, na nagpapahintulot sa mahahalagang sangkap na lumabas. Sa medisina, ito ay maagang babala ng pinsala sa glomerulus ng bato. Palagi kong binibigyang diin na huwag balewalain ang maliliit na pagbabago sa ihi dahil iyon ang pinakamalinaw na salamin ng kalusugan ng bato. Ikalawang senyales, pamamagang katawan. Napansin mo ba na kapag gumising ka sa umaga, mabigat at bahagyang namamaga ang iyong talukap kang mata? O namamaga ang iyong bukong-bukong at likot kang paa? Kapag pinindot, may naiwang marka na matagal mawala. Hindi lamang ito panlabas na sintomas kundi isang senyales din na nawawalan ng kakayahan ang bato na mag-alis ng labis na tubig. Kapag hindi naalis ng maayos ang tubig, magtitipon ito sa tissue na nagdudulot ng pamamaga. Sa mas malalim na pananaw, madalas kong sinasabi na ang pamamaga ay hindi lamang pag-ipon ng tubig kundi isang kawalan ng balanse sa loob ng katawan. At anumang matagal na kawalan ng balanse ay isang seryosong babala. Ikatlong senyales, matagal na pagkapagod na walang malinaw na dahilan. Marami sa inyo ang nag-isip na ang pagkapagod ay dahil sa pagtanda. Ngunit hindi ganon kasimple ang katotohanan. Kapag humina ang function ng bato, ang mga nakalalasong metabolic waste ay hindi nalilinis ng maayos at magtitipon sa dugo, na lumilikha ngang isang estado ng banayat ngunit matagal na pagkalason. Nagiging dahilan ito upang ang katawan ay laging nananamlay, kulang sa enerhiya at nahihirapang mag-concentrate. Kasabay nito, ang mahinang bato ay nagpapababa rin sa produksyon ng hormone na nagpapasigla sa paggawa ng pulang selula ng dugo na nagre-resulta sa anemia na lalong nagpapagod sa iyo. Madalas kong inihahambing ito sa isang bahay na hindi nalilinis. Unti-unting nagtitipon ang basura araw-araw hanggang sa maging mainit at hindi comfortable ang hangin. Ika-4 na senyales, problema sa panunaw at nerbiyos. Kapag ang waste products ay nagtitipon sa dugo, hindi lamang nito naapektuhan ang katawan kundi direktang nakakaapekto rin sa utak at digestive system. Maaari kang makaramdam ng pagduduwal, pagkawalang gana sa pagkain, matagal na sakit ng ulo o pagkailo. Hindi ito mahiwalay na sintomas kundi masenyales na ang katawan ay nalalason mula sa loob. Sa aking pananaw, ito ang yugto kung saan nagsisimulang mawala ang natural na balanse ng katawan at kung hindi agad gagawin ang interbensyon, mabilis na lalala ang kondisyon. Ika-5 senyales, matagal na pangangating balat, lalo na sa gabi. Ito ay isang senyales na madaling pagkamalian.
Maraming tao ang nag-isip na ito ay allergy o sakit sa balat. Ngunit sa katunayan, kapag humina ang bato, ang pagtitipon ngang ngalason at kawalan ngang balanse sa mineral tulad ng phosphorus ay magpapasigla sa mga nerve endings sa ilalim ngang balat na nakdudulot ng hindi komportableng pangangati. Lalo na, ang pangangati ay kadalasang mas malinaw sa gabi kapag nagpapahinga ang katawan. Maraming pasyente na akong nakatakpo na dahil sa pagiging kampante sa sintomas na ito ay napalampas ang maagang yugto ngang pagtuklas ang sakit sa bato. Ang pinakamahalagang nais kong tandaan mo ay ang katawan ay laging nagpapadala ng senyales bago bumagsak. Walang sakit na dumarating ng biglaan. Lahat ay may prosesong pagtitipon. Kung mapansin mo kahit isa lamang sa mga senyales sa itaas, huwag mag-atubiling magpatingin sa function ng bato sa lalong madaling panahon. Bahagi 5. Mga nakakamatay na gawi sa pagkain na kailangan alisin sa iyong menu. Upang maprotektahan ang iyong mabato ng tunay na epektibo at matagal, nais kong maunawaan mo ang isang mahalagang bagay. Ang kalusugan ay hindi nagmumula sa kung ano ang idinadagdag natin kundi sa kung ano ang sapat nating kamalayan upang aalisin. Sa loob ngang maraming taon ngang pakikipagtulungan sa mga matatandang pasyente, napansin ko na maraming tao ang handang gumastos ng pera sa mamahaling supplements ngunit hindi naman handang baguhin ang mga maling gawi sa pagkain na malalim nang nakaukit sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At ang makakawi na iyon mismo ang tahimik na naktutulak sa makabato sa benhit na pagkabiho. Unang mamamatay. Asin, ang tahimik ngunit matinding maninira. Ang asin ay naroroon sa bawat pagkain natin. Mula sa masarap na adobo, bagoong, hanggang sa patis, sinigang, at lugaw. Lalo na, ang ugaling ang pagkain hanggang sa huling patak sa isang mangkok ngang sabaw o noodles, na tila hindi nakakapinsala, ngunit ito ang dahilan kung bakit ang dami ngang sodium na pumapasok sa katawan ay lumalampas sa ligtas na limitasyon nang hindi mo nalalaman. Sa agam, kapag tumataas ang sodium, napipilitan ang bato na pataasin ang presyon ng pagsasala upang mailabas ito, na sa kalaunan ay nagdudulot ng pinsala sa glomerulus ng bato at nagpapababa sa function ng pagsasala ng dugo. Kasabay nito, ang asin ay nagpapahila rin ng tubig sa loob ng mga daluyan ng dugo, na nagpapataas sa dami ng dugo na dumadaloy, na nagre-resulta sa matagal na high blood pressure. Isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkabigo ng bato sa mga matatanda. Madalas kong sinasabi ng tapat, ang pagkain ngang maalat ay hindi ka papatayin agad, ngunit unti-unti itong sisira sa iyo araw-araw hanggang sa wala ng magawa. Sa makatuwid, ang pag-aral kung paano kumain ng mas kaunting asin ay hindi isang kawalan kundi isang pagpapakita ng pag-unawa at pagmamahal sa sarili mong katawan. Ikalawang mamamatay, processed foods. Ang kaginhawaan ay kapalit ng kalusugan. Sa modernong buhay, marami sa inyo ang may tendensya na pumili ng fast food at convenient meals tulad ng hotdog, longganisa, canned goods, o mga snack. Ang mapakaing ito ay karaniwang naglalaman ng inorganic phosphorus, preservatives, at chemical additives na may mataas na nilalaman. Ang panganib ay ang phosphorus sa natural na pagkain ay bahagya lamang nasisipsip. Ngunit ang inorganic phosphorus sa processed foods ay halos ganap na nasisipsip sa dugo na nagdudulot ng labis. Kapag tumaas ang phosphorus, patuloy na gumagana ang bato upang ayusin, nasa kalaunan ay humahantong sa pinsala sa mga daluyan ng dugo ngang bato, metabolic disorders, at pinabilis na proseso ngang pagtanda. Nais kong pag-isipan mo ang isang bagay. Anumang bagay na mas maginhawa ay kadalasang may kapalit, at ang kapalit na iyon ay ang iyong kalusugan sa hinaharap. Sana ay magsimula ka sa maliliit ngunit makabuluhang pagbabago. Bawasan ang asin sa bawat pagkain, limitahan ang bagong, at iwasan ang ugalingang pag-inom ngang sabaw hanggang sa huling patak. At saka, unahin ang sariwa, simple, at natural na pagkain. Ang mapagbabagong ito ay hindi agad magbibigay ngang resulta, ngunit sa paglipas ngang panahon, magtitipon ito upang maging isang matibay na pundasyon ng kalusugan.
Ikatlong mamamatay. Sobrang pagkonsumo ng protein. Ito ay isa sa makaraniwang maling, akala ngunit lubhang mapanganib sa kalusugan ng mga matatanda. Marami sa inyo, dahil sa pag-aalala tungkol sa pagkasayang ng kalamnan at kahinaan, ay kusang nagdaragda ng protina sa pamamagitan ng pag-inom protein powders o pagkain ng sobrang pulang karne tulad ng baka at baboy sa pag-isip na mas marami, mas mabuti. Ngunit sa katotohanan, ang katawan ng mga matatanda ay hindi na gumagana tulad noong bata pa sila, at lalo na ang mabato ay nasa yugto ng natural na pagbaba. Sa biologically, kapag ang protina ay pumapasok sa katawan, dumadaan ito sa isang komplikadong metabolic process at gumagawa ang nitrogen-containing waste products tulad ng urea at creatinine. Ang sangkap na ito ay hindi maaring mawala ng mag-isa, kailangan itong alisin sa pamamagitan ng bato. Ibig sabihin, bawat beses na sobra kang kumakain ng protina, bawat beses na dinaragdagan mo ang pasanin sa sistemang naglilinis na pagod na, madalas kong ipinapaliwanag ito sa aking mga pasyente sa isang napakadaling maunawaan na larawan. Ang mabato ang matatanda ay tulad ng isang filter na ginamit sa loob ng maraming taon. Ang kapasidad nito ay hindi na tulad ng dati. Kung patuloy mong ibubuhos doon ang isang malaking halagang basura mula sa labis na pagkonsumo ng protina, ito ay tulad ng pagpapatakbo ng isang lumang makina sa buong kapasidad araw-araw. Maaga o huli, ang sistemang iyon ay labis na magagamit at masisira. Sa mas malalim na pananaw, ang mahalaga ay hindi ang kumain ng labis upang makabawi kundi ang kumain ng tama, sapat, at nayon sa iyong kondisyon. Ang isang matalinong dieta para sa mga matatanda ay dapat balansehin ang protina ngayop at halaman na pinapaboran ang isda, itlog, tokwa, at paglilimita sa pulang karne. Dahil ang pagiging katamtaman ay ang karunungan ng pagtanda, at ang labis, anuman ang mangyari, ay magdudulot ng masamang kahihinatnan. Ika-4 na mamamatay. Alak, beer, at commercial soft drinks. Ito ang dalawang gawi na tila napakapamilyar sa pang-araw-araw na buhay ngunit seryosong nakakapinsala sa mga bato na madalas binabalewala ng marami sa inyo. Ang alak at beer ay hindi lamang nakakaapekto sa atay kundi nagdudulot din ng dehydration sa cellular level na nagpapataas ng lapot ng dugo. Kung gayon, ang bato ay napipilitang gumana sa isang kapaligiran na kulang sa tubig, isang napakasamang kondisyon para sa proseso ang pagsala at detoxification. Hindi lang doon, ang alak at beer ay nakdudulot din ang pakbabaho sa presyon ang dugo at nakakapekto sa nervous system na indirektang nakpapahina sa funksyon ang pakkontrol ang bato. Kung tungkol naman sa commercial soft drinks, ang problema ay nasa mataas na nilalaman ng asukal at chemical additives. Kapag regular na kinukonsumo, hindi lamang ito nagpapataas ng panganib ng diabetes kundi nag-ambag din sa pagbuo ng kidney stones at nagpapabilis ng pagbagsak ng bato. Kaya, sa halip na maganap ng komplikadong solusyon, sana ay magsimula ka sa napakasimpol ngunit mapagpasyang pagbabago. Anti-anting bawasan ang alak at beer. Palitan ang soft drinks ng purong tubig o unsweetened tea. Sanayin ang ugaling ang regular na pag-inom ng tubig ngunit hindi labis sa isang pagkakataon. Kasabay nito, bumalik sa sariwa, natural, at hindi masyadong processed na pagkain. Ito ang pinaka-sustainable na paraan upang mapangalagaan ang katawan. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ng numero 4 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan para malaman ko na interesado ka pa rin at kasama mo ako sa paglalakbay ngang malusok at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 6. 3 gintong prutas na tumutulong sa pagpapanumbalik at pagprotekta sa mga daluyan ng dugo ng bato. Bukod sa pag-alis ng mga nakakapinsalang gawi sa pagkain, ang pinahahalagahan ko ay ang kalikasan ay tahimik pa ring nagbibigay sa atin ng napakahalagang kalop na nakapagpapagaling. Kung marunong kang pumili ng tama, hindi ka lamang kumakain upang mabusog kundi kumakain din upang pangalagaan at muling buhayin ang iyong sariling katawan. Sa maraming uring ang pagkain,
may mga prutas na parang biological na ginto para sa sistema ngang daluyang ang dugo ngang bato dahil sa kakayahan nitong protektahan, ibalik, at pabagalin ang proseso ngang pagtanda. Una, blueberry. Ito ay isang maliit na berry ngunit nagtataglay ang nutritional value na higit pa sa laki nito. Ang natatanging maitim na lilang kulay ng blueberry ay hindi lamang para sa ganda kundi isang senyales ang napakataas na nilalaman ang anthocyanin, isa sa mga pinakamalakas na antioksidan na naitala ang modernong agham. Sa mekanismo, ang anthocyanin ay may kakayahang ine-neutralize ang mga free radicals na mga molekulang nakdudulot ng pinsala sa selula at nakpapabilis ng prosesong pagtanda sa bato. Lalo na ang sistema ang maliliit na daluyan ang dugo sa glomeruli ang bato. Ito ay isang napakahalagang layer ng proteksyon. Ang nga daluyan ng dugo na ito ay lubhang marupok at kapag namaga o nasira, mabilis na hihina ang function ng paksalang bato. Madalas kong ipinapaliwanag ng simple sa mga matatandang pasyente na bawat beses na kumain kang blueberry ay parang nagpapadala ka ng isang pangkat ng mga tagapaglinis upang magpatrolya sa katawan, na tumutulong upang linisin ang mga nakakapinsalang elemento at palakasin ang mga daluyan ng dugo. Hindi lamang sa pagiging antioksidan, ang prutas na ito ay mayroon ding banayad na anti-inflammatory effect, nagpapabuting sirkulasyon ng dugo, at tumutulong sa pagpapantay ng presyon. Nege dugo maga pangunahing salik sa pagprotekta sa bato. Gayunpaman, nais ko ring bigyang din ang isang mas praktikal na pananaw na mas malapit sa iyong pang-araw-araw na buhay dito sa Pilipinas. Ang blueberry ay isang magandang prutas ngunit hindi laging madaling bilhin o angkop sa kondisyon ngang ekonomiyang bawat pamilya. Sa kasong iyon, maaari mo itong palitan ng mga prutas na may kulay lila o maitim na pula tulad ng ubas, plum, o mulberry, dahil naglalaman din sila ng katulad na antioxidant compounds, bagaman maaring magkakaiba ang nilalaman. Pangalawa, mansanas. Kung may isang prutas na madalas kong inirerekomenda sa aking mga matatandang pasyente na regular na kainin araw-araw, iyon ay ang mansanas. Sa nutrisyon, matagal nang inihahambing ang mansanas sa isang natural na gamot na banayat ngunit matatag. Hindi dahil gumagaling agad ito ngang sakit kundi dahil tahimik itong sumusuporta sa katawan upang mabawasan ang lason at protektahan ang sistema ngang pagsala ngang bato sa paglipas ngang panahon. Ang pusong halagang ito ay nasa isang napaka-espesyal na sangkap sa mansanas, ang pectin, isang uring soluble fiber na may kakayahang gumana bilang isang biological mesh sa bituka. Kapag kumain kang mansanas, dadaan ang pectin sa digestive system at kakabit sa mga lason, heavy metals, at labis na metabolic products. Pagkatapos, ilalabas ang mga ito sa katawan sa pamamagitan ng dumibago paman masipsip sa dugo. Malaki ang kahulugan nito para sa bato, dahil kailangan mong maunawaan na ang bato ay hindi gumagawang lason. Ito lamang ang lugar na kailangang magprosesong makahihinatnan ng kung ano ang pumasok na sa dugo. Kapag naharang ang damingang lason mula sa digestive tract, mababawasan ang presyon ng pagsala sa bato, kaya nakakaroon ito ng pagkakataong makapagpahinga at mapanatili ang function nito ng mas matagal. Madalas kong sinasabi sa iyo na ang pagprotekta sa bato ay hindi lamang pag-alaga sa bato kundi ang pagbabawas ng pasanin dito mula sa mga pinakaunang hakbang. Hindi lang doon, nakakatulong din ang mansanas na mapanatili ang matatag na asukal sa dugo, sumusuporta sa gut microbiota, at nagpapababangang banayat na pamamaga. Ito lahat ay hindi direktang salik ngunit napakahalaga para sa kalusugan ng bato, lalo na sa mamatatanda na may panganib ng diabetes o metabolic disorders. Gayunpaman, may isang maliit na detalye na palagi kong binibigyang diin ngunit madalas na binabalewala, ang pagkain ng mansanas ay dapat may kasamang balat. Ang manipis na balat sa labas, bagaman hindi kaakit-akit, ay naglalaman ng karamihan sa mga antioxidant at pinakamahalagang fiber. Kung babalatan mo, malaki ang bababa sa nutritional value ng mansanas, kaya hugasan itong mabutingan, tubig na may kaunting asin o malinis na tubig ng maraming beses. Pagkatapos ay kainin,
ng buo ang balat upang lubos na mapakinabangan ang mga benepisyo. Ikatlo, kalamansi o dalanghita. Sa grupong ng prutas na sumusuporta sa bato, ang kalamansi o dalanghita ay isang pagpipilian na parehong pamilyar at madaling gamitin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi na kailangan pang maganap ngang mapakaing masyadong kakaiba o mamahalin. Minsan, ang mga simpleng prutas na naroroon sa mga kusina ngang Pilipinas, ay nagbibigay ng matatag at pangmatagalang halaga sa kalusugan kung naunawaan at ginagamit natin ng tama. Una sa lahat, ang kalamansi at dalanghita ay kilala sa saganang nilalaman ng vitamin C na tumutulong na palakasin ang resistensya at sumuporta sa katawan laban sa mga pamamaga. Ngunit kung doon lamang titigil, hindi pa rin sapat upang ipaliwanag kung bakit kapakipakinabang ang prutas na ito sa mga bato. Ang mas mahalaga ay ang natural na flavonoid compounds na may kakayahang mapabuti ang elasticity ng daluyan ng dugo na tumutulong upang mas maayos ang pagdaloy ng dugo. Kailangan mong maunawaan na ang bato ay hindi gumagana nang mag-isa kundi lubos na nakasalalay sa patuloy at matatag na daloy ng dugo na nagpapakain dito. Kapag ang mga daluyan ng dugo ay tumigas at mahina ang sirkulasyon, kahit na malusog pa ang bato, bababa ang kakayahan nitong magsala. Sa kabaliktaran, kapag maliksi ang daluyan ng dugo at maayos ang daloy ng dugo, sapat ang oxygen at nutrients na natatanggap ng bato upang mapanatili ang function nito. Kaya, ang pagkain ng kalamansi o dalanghita ng wasto ay isang hindi direktang paraan upang pangalagaan ang sistema ng daluyan ng dugo ng bato mula sa loop. Gayunpaman, dito nais kong huminto sandali upang bigyang diin ang isang prinsipyo na madalas balewalain ng maraming matatanda. Ang mabuti ay hindi nangangahulugang mas marami, mas mabuti. Sa aking karanasan sa paggamot, nakatagpo akong maraming kaso kung saan dahil narinig na maganda ang prutas ay labis ang kinain na nagdulot ng pagtaas ng asukal sa dugo o kawalan ng balanse sa electrolyte, lalo na ang mataas na potassium sa dugo, isang mapanganib na salik para sa puso at bato. Sa gitnang edad at pagtanda, ang ating katawan ay hindi na kasing flexible sa pagkontrol tulad ng dati. Sa makatuwid, ang pagiging katamtaman ay ang karunungan ng kalusugan. Ang isang siyentipikong dieta ay hindi ang kumain ng maraming masustansyang bagay kundi ang malaman kung kailan hihinto, kumain ng tamang dami, at regular na panatilihin. Madalas akong nagbibigay ng napaka-praktikal at madaling tandaan na mungkahi para sa iyo. Sa bawat araw, dapat lamang kumain ng katamtamang dami, marahil isang maliit na dakot ng berries, kalahating isang mansanas, o hanggang 2 kalamansi o dalanghita. Hindi na kailangan ng kung ano-anong gimmick. Hindi kailangan pilitin. Basta't panatilihin mo ang ugali na ito ng natural, unti-unting magbabago ang katawan sa isang positibong paraan. At kung sa tingin mo ay nararapat na gamitin ang nilalaman na ito, mangyaring maiwan ng komentong numero 6 sa ilalim ng video. Hindi lamang ito senyales na nakikinig ka kundi isang maliit ding pangako sa iyong sariling kalusugan. Bahagi 7. Broccoli, ang superfood na detox para sa atay at bato, kung salop ngang maraming taon ngang pagtatrabaho at pagmamasid sa kalusugan ngang mamatatanda, ay kailangan kong pumili ngang isang uri ngang gulay na karapat-dapat sa titulong core food para protektahan ang katawan. Hindi ako mag-aatubiling tawagin itong broccoli. Ang kakaiba nito ay hindi sa hugis o lasa kundi sa kung ano ang nakatago sa loob ng gulay na ito na tila napaka-ordinaryo. Ang broccoli ay naglalaman ng isang mahalagang biological compound na tinatawag na sulforaphane, isang substance na pinahalagahan na maraming modernong siyentipikong pag-aaral dahil sa kakayahan nitong i-activate ang natural na detoxification enzyme system (NG) katawan. Sa madaling salita, ito ay tulad ng pagising sa hukbo ng depensa sa loob ng katawan na tumutulong upang i-neutralize ang mga free radicals, ang mga invisible na salik na tahimik na sumisira sa mga selula araw-araw, lalo na ang mga marupok na selula sa bato.
Ngunit ang nais kong mas malalim mong tingnan ay hindi lamang ang biological effect kundi ang kamangha-manghang mekanismo ang pakikipagtulungan sa pagitan ng atay at bato. Sa ating katawan, ang atay at bato ay hindi gumagana ng makahiwalay kundi tulad ng dalawang tahimik ngunit lubos na nakakaindinihan na kasosyo. Pinoproseso at hinahati ng atay ang malason habang sinasala at inaalis naman ng bato ang maito. Kapag kumain kang broccoli, hindi ka lamang nagpapalusok sa bato kundi binabawasan mo rin ang pasanin sa bato sa pamamagitan kapag suporta sa atay upang mas magawa ang papel nito. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang pagprotekta sa bato ay hindi lamang pag-alaga sa bato kundi ang pag-alaga din sa buong sistema sa harap nito. Kapag epektibong gumana ang atay, mas lubusan ang pagproseso ng lason, kaya mas kaunting basura ang dumadaloy sa bato. Iyan ang matalino at matatak na paraan ng proteksyon na hindi lahat ay nakakaintindi. Hindi lang doon, ang broccoli ay naglalaman ding fiber, vitamin K, at natural na calcium, na tumutulong sa pagpapantay ng asukal sa dugo, pagpapalakas ng kalusugan ng buto at kasukasuan, at pagpapabuti na digestive system. Para sa mga matatanda, ito ang tatlong pangunahing salik na nagpapasya sa kalidad ng buhay. Dahil kapag matatag ang asukal sa dugo, malakas ang buto, at maayos ang panunaw, mas magaan ang paggalaw ng katawan. Gayunpaman, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang napakahalagang bagay na maring magpasya kung tunay na magbibigay ng benepisyo sa iyo ang pagkain ng broccoli o hindi, at iyon ay ang paraan ng pagluluto. Sa katunayan, nakita ko na ang maraming tao ay hindi sinasadyang sinisira ang buong halaga ng gulay na ito dahil lamang sa maling gawi sa pagluluto. Kapag pinakuluan mo ang broccoli ng matagal sa kumukulong tubig hanggang sa maging malambot na at magbago ang kulay, halos lahat ng bitamina at sulforafane ay nawawala o natutunaw sa tubig. Sa puntong iyon, ang pagkain ay tanging fiber na lamang, na halos nawawala na ang nutritional soul nito. Ito ay isang napakapag-isip-isip na aral. Hindi sapat ang pagkain, lamang ng tamang pagkain kundi kailangan ding kumain sa tamang paraan upang matanggap ng katawan ang tunay na halaga. Kaya, pinapayuhan kitang baguhin ng kaunti ang iyong gawi sa pagluluto. Hiwain ang broccoli sa tamang laking ang piraso, hugasan ng maingat, pagkatapos ay i-steam sa loob ng 4 hanggang 5 minuto. Hanggang sa maluto lamang ito, nananatiling sariwang berde at natural na malutong. Kung gusto mong stir-fry, bilisan ang pagluluto sa mataas na apoy na may katamtamang damingang mantika, iwasan ang labis na pagluluto. Ang pagiging metikuloso sa pagluluto ay makakatulong upang mapanatili ang halos lahat ng mahahalagang nutrients. Sa mas malalim na pananaw, nais kong maunawaan mo na ang pag-alaga sa kalusugan ay hindi nasa komplikadong bagay kundi nasa pag-unawa at kamalayan sa bawat maliit na aksyon araw-araw. Ang isang pagkain na niluto ng tama, isang gulay na pinili ng tama, isang gawi na regular na pinananatili. Lahat ng ito ang pundasyon na lumilikha ng matatag na kalusugan. At nais kong ibahagi sa iyo ang isang pagmumuni-muni. Ang katawan ng tao ay hindi nangangailangan ng himala kundi ng tiyaga at paggalang sa mga natural na batas. Ang broccoli ay hindi isang milagrong gamot, ngunit kung gagamitin mo ito ng tama, ito ay magiging isang tahimik na kalasak na tumutulong na protektahan ang atay, sumusuporta sa bato, at nagpapahabang ang iyong kalusugan sa paglipas ng taon. Bahagi 8. Magintong gawi sa pamumuhay na nagpapahabang ang buhay ng bato. Sa huli, nais kong bigyang diin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang kalusugan ng iyong bato ay hindi lamang nakasalalay sa kung ano ang iyong kinakain kundi pati na rin sa kung paano ka nabubuhay araw-araw. May mga taong sapat ang pagkain ngunit nakakasakit pa rin. Samantalang may mga tao na hindi naman masyadong pihikan sa nutrisyon ngunit nananatiling malusog hanggang sa pagtanda. Ang pagkakaiba ay nasa maliliit na gawi na inulit araw-araw. Ang mga bagay na tila simple ngunit may napakalaking lakas na naipon sa paglipas ng panahon. Unang gawi, uminom ng tubig ng matalino.
Ang tubig ay hindi lamang para pamatid uhaw kundi ito ang medium na nagdadala at nag-alis ng lason sa katawan. Kapag uminom kang sapat na tubig, makakaroon ka nais-nais na kondisyon ang bato upang tunawin ang nga dumi at ilabas ang nga ito ng madali. Sa kabaliktaran, kapag kulang sa tubig ang katawan, magiging makapal ang nga lason, madaling bumuang bato, at direktang makakasira sa mga filtering units ngang bato. Naunawaan kong maraming matatanda ang madalas mag-alinlangan na uminom ngang tubig sa hapon o gabi dahil sa takot na umihi ng madalas sa gabi. Ngunit ito ay isang gawi na kailangan ayusin. Sa halip na bawasan ang dami ngang tubig, dapat mong ipamahagi muli ang oras ng pag-inom. Uminom ngang mas marami sa umaga at unang bahagi ngang hapon. Pagkatapos ay unti-unting bawasan sa gabi. Ang kabuwang dami ngang tubig araw-araw ay dapat panatilihin sa humigit kumulang 1.5 hanggang 2 litro. Uminom nga maliliit na sip-sip, ipamahagi sa buong araw. Ang isang napakasimpleng senyales upang suriin ang iyong sarili ay ang mapusyaw, na dilaw, na kulay ng ihi. Iyon ang oras na ang katawan ay nasa isang magandang balanse. Sa mas malalim na pananaw, nais kong maunawaan mo na ang pag-inom ng tubig ay hindi isang walang malay na pagkilos kundi isang siningmang pag-alaga sa katawan. Kapag uminom ka ng tubig ng tama, iyon ang oras na aktibo mong pinoprotektahan ang iyong bato. Ikalawang gawi, panatilihin ang magaan ngunit regular na pisikal na paggalaw. Hindi kailangan ang matinding ehersisyo o pilitin ang iyong sarili sa labis na ehersisyo. Ang mahalaga ay ang pagtitiyaga at pagiging akma. Araw-araw, mga 30 minuto lamang ng mabagal na paglalakad, paglanghap ng sariwang hangin, at makakatanggap na ang iyong katawan ng maraming benepisyo. Kapag nag-ehersisyo ka, mas maganda ang daloy ng dugo sa katawan, mas matatag ang presyon ng dugo, at ang mga organ, kabilang ang bato, ay sapat na nabibigyan ng oxygen at nutrients. Nakakatulong ito sa bato na kumpunihin ang maliliit na pinsala na naipon sa paglipas ng panahon. Madalas kong sinasabi na ang ehersisyo ay isang libre ngunit pinaka-epektibong gamot na magagamit ng sinuman. Ikatlong gawi, lubos na huwag gumamit ng gamot ng walang reseta. Ito ay isang mahalagang prinsipyo na sana ay tandaan mong mabuti. Bawat tableta na ipinapasok mo sa katawan, ito man ay pain reliever, supplement, o herbal medicine, ay kailangang dumaan sa filtering system ng bato. Kung gagamitin ng hindi tama, ang bato ang magiging pinakamalubhang biktima. Sa katunayan, maraming kaso ang pagkabigo ang bato ang nakmumula sa matagal na paggamit ng gamot ng walang pagsubaybay ng doktor. Lalo na, ang maad tungkol sa mga milagrong supplements o tradisyonal na herbal medicine sa internet ay madalas na umaatake sa pag-alala ng mga matatanda. Sana ay maging matalino ka dahil walang gamot na makakapagpalit sa isang malusog na pamumuhay at walang shortcut sa kalusugan. Ikaapat na gawi, panatilihin ang optimistikong kaisipan at regular na pag-screen. Ito ay isang bagay na madalas binabalewala ang marami. Ngunit sa katotohanan, malaki ang epekto nito. Kapag ikaw ay stress, matagal na balisa, ang katawan ay maglalabas ng mga hormones na nagdudulot ng vasoconstriction, nagpapababa ng daloy ng dugo sa bato, at sa kalaunan ay magdudulot ng pinsala. Sa kabaliktaran, ang isang magaan at mapayapang isip ay makakatulong sa katawan na mapanatili ang natural na balanse. Palagi kong pinapayuhan ka na panatilihin ang isang maliit na kagalakan araw-araw. Maaring ito ay pakikipausap sa mga mahal sa buhay, paalaga sa mga halaman, o simpleng paupo ng tahimik at pagtamasang isang tahimik na umaga. Kasabay nito, kailangan mong aktibong sumailalim sa regular na check-up kahit minsan bawat 6 na buwan. Ang isang simpleng pagsusuri ng dugo upang suriin ang creatinine at kalkulahin ang glomerular filtration rate (eGFR) ay makakatulong na maagang matukoy ang posibleng problema. Ito ay isang maliit na bagay na nangangailangan ng napakaliit na oras at gastos, ngunit napakalaking halaga sa pagpigil sa malubhang komplikasyon sa hinaharap. At kung ikaw ay nanonood pa rin hanggang ngayon,
nais kitang imbitahan na mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan para malaman ko na nakakuha kang magandang impormasyon at sa tingin mo ay kapakipakinabang ito. Mahal na mga kaibigan, inilaan mo ang iyong buong buhay sa paggawa at pag-aalala para sa iyong nga anak, pamilya, at lipunan. Ngayon ang oras upang matutong mahalin at alagaan ang iyong sarili. Ang malusog na bato ay hindi lamang isang internal organ kundi ito ang pinakamahalagang ari-arian, ang pinakamatatag na pundasyon upang matamasa mo ang iyong mga taon naga pagtanda ng payapa at masaya kasama ang iyong mga anak at apo. Nais kong iparating ang aking taos-pusong pagbati sa inyong lahat. Naway palagi mong mapanatili ang malusog na bato at isang buhay na puno ng kagalakan at optimismo. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang malalim na kaalamang ito, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang makasama tayong bumuong isang komunidad ng mga Pilipinong matatanda na malusog at masaya. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagbibigay pansin sa lecture na ito hanggang sa huling segundo. Nais mo bang gabayan ko kayo ng detalyado kung paano basahin ang mga kidney test results sa inyong regular health checkup form?